Hello, hello everyone, to all my viewers. Saan man kayong lupalop ng daigdig ngayon, from north to south, east to west, Madam Orasyon is at your service. Okay. So ngayong araw ay babasahin natin ang enerhiya or energy sa susunod na week. This is only general reading, okay? Then you just get what resonates. Kung hindi naman, baka sa susunod na reading. Okay. Start natin. Tingnan natin kung ano ang kapalaran natin para next week. Okay. So, unang baraha. Universe, give us the heart of the matter. Ano ang kasalukuyan? Kasalukuyan. Bigay ang kasalukuyan. Okay. Unang baraha. Ten of Wands. Ito yung present. Number 2. Ayan. Ace of Wands. Number 3. The Fool. Number 4 is Nine of Swords. Five is the High Priest. 6 is the Queen of Pentacles. 7 is the Six of Cups. 8, Queen of Wands. And 9, Three of Swords. Okay, so ito ang mga lumabas sa ating baraha. Okay, try natin basahin. Una sa gitna. Ang gitna, ito yung heart of the matter ng lahat ng baraha. Okay? So, pinapakita dito ang kasalukuyan na nangyayari sa iyong buhay o sa ating buhay o sa mga nakaka-resonate. So, Ten of Wands. So, ibig sabihin nito, nasa completion ka sa isang period ng iyong buhay or pwede rin ano ba natin sasabihin to? Marami kang mga ginawa o mga challenges na hinarap dati at nakaya mo tong lahat. Ayan, at sa makikita nyo sa card na may mga pasan-pasan siyang mga kahoy. Ayan, marami. Overloaded siya. So parang mga baggages na kinakarry niya sa likod niya. Ayan. So siguro sa kasalukuyan, marami kayong mga pasanin
Yan yung pinapakita sa card. Pero kahit ganun pa man ang nangyayari, ay nakakaya nyo itong buhatin ng mag-isa. Ayan, kinakaya nyo ang lahat. Lahat ng mga paghihirap, mga challenges sa buhay. Patungo sa mga dreams ninyo, sa goals ninyo. Ito yung goals. Ayan, yung palasyo. Malapit na. Ayan, hindi na malayo yung daan. So, nasa completion na to. Ibig sabihin, matatapos na ang lahat ng paghihirap at yung mga pasanin na dala-dala ninyo. Yan ang ibig sabihin ng card na ito. So, siguro ang advice nito sa inyo, magpatuloy lang at kumbaga nasa loob kayo ng tunnel, almost palabas na kayo. Nakikita na ninyo ang liwanag. Ayan. Malapit na. Kunting kimbot na lang. Kunting-kunti na lang at mararating din ninyo ang inyong paroroonan. Yan ang card. Okay. Then the number 2 card, ito naman yung past ninyo. Ayan. Ito ay may connection sa present. So, dahil dito, ito yung nangyayari sa kasalukuyan. O dito sa past ninyo, pinapakita dito na may mga pangarap kayo na gusto ninyong matupad. Ayan. Yung mga namumulaklak sa wand. So parang malaki yung mga pangarap ninyo sa buhay. Ayan. Sobrang siguro mataas yung mga goals ninyo. Yan yung ibig sabihin. May mga pangarap kayo na gusto nyong matupad. So yan. Dahil dyan, marami kayong ginagawa para matupad yun. Ginagawa nyo ang lahat ng mga kaya ninyo. Lahat ng mga talento ninyo. Ayan. Yan yung ibig sabihin. At ito naman, yung pangatlong card, ito yung future. Bakit full? Ang full ibig sabihin nito, you have to take the risk. Ayan. Take the risk, take the leap. Huwag matakot. Ayan. So, huwag mag-alinlangan tulad ng full. Hindi takot sa sa maaaring mangyari. Kung ano ang layunin o gusto ninyong gawin. Mga pangarap ninyo, gawin ninyo ng walang pag-aalinlangan. Ayan. Yun yung ibig sabihin nito sa future. Ayan. Subalit, meron din itong warning pag full. So, okay lang na hindi matakot. Subalit, gamitin din yung utak. Huwag magpakatanga. Okay? So, ano man ang inyong mga plano sa buhay, isipin muna maraming beses bago ka gumawa ng kung ano. Pag-isipang mabuti bago tumalon. Ayan, huwag talon ng talon. Tapos, ayun. Pag tumalon na walang plano, anong mangyayari? Tigok. Yun ang mangyayari. Kaya, pag-isipan muna ng mabuti kung ano man ang mga gagawin ninyo. Okay? Next. Number 4. Ito yung ninyo, strength. Strength, nakalagay dito, 9 of Swords. So, ibig sabihin nito, malakas yung isip ninyo, hindi kayo nagpapadala ng mga anxieties. Ayan. Malakas yung mentality. Walang mga depress. Kahit maraming pinagdadaanan, hindi nagpapadala sa damdamin.
Yan yung ibig sabihin nito. Meron kayong will, malakas yung talas ng isip. Yan ang ibig sabihin nito. At hindi takot. Yan. Ito naman, yung panglimang card, ito yung weakness ninyo. Weakness o kahinaan. So dito, dahil high priest ito, ibig sabihin, depende siguro sa mga paniniwala ninyo sa buhay. So naaapektuhan ang mga plano ninyo, ang mga gagawin ninyo dahil dito sa inyong mga paniniwala. Maaring maling paniniwala or mga nakagisnan na hindi naman totoo na pinaniniwalaan ninyo. Maaring ganun. For example, pag Friday, for example lang to ha, pag Friday, hindi ka dapat, for example, maligo. Ayan, hindi ka maliligo kasi hindi pwede. Yun ang paniniwala mo. Ayan, yun yung example ng, yun yung sagabal sa mga plano. Or for example naman, bawal matulog. O kung anong mga paniniwala ninyo na nakagisna ninyo sa mga ninyo, mga magulang o lolo-lola o sa mga unang panahon pa ng mga paniniwala na hindi naman totoo. So, pwede rin sa religion, maaari din yan, nakasagabal sa inyo. Ganyan. So, ang advice nito, siguraduhin na ang mga pinaniniwalaan ninyo ay tama, hindi mali. Okay? So, binigyan tayo ng Panginoon na makapag-isip. Alam natin ang tama o hindi. So, yan. So, isip-isip din pag may time. Next, ito naman, yung ilan na to? Pang-anim na card. Ito yung sign ng earth. Ibig sabihin, dito pinapakita ang wealth, yung career, yung health, o material na mga concerns sa buhay. Nakalagay dito, Queen of Pentacles. So, ito ay magandang card. Ibig sabihin nito, prosperity. Ayan, may hawak-hawak siyang coin. Ayan, kayamanan. Ito naman, nature, flowers. Meron ditong, puppy. Love of nature. Yan, prosperity. So, maganda yung pinapakita dito ng card. Queen of Pentacles. Very wise ang Queen of Pentacles. At the same time, alam niya kung paano niya gagamitin yung wealth niya. Hindi ito masasayang. Yan. Very practical siya. Yan ang Queen of Pentacles. And the next is, dito naman tayo sa, ito naman yung air element. Yung mindset ng isang tao. 6 of Cups. So, dito sa 6 of Cups, yung pinapakita dito, ang 6 of Cups ay yung memories mo nung bata ka pa. Yan yung ibig sabihin yan. Nostalgia. So, siguro sa panahon ngayon, naalala mo yung mga kabataan mo, yung mga kasiyahan, yung parents mo, yung mga kapatid mo, yung mga bata pa kayo. So, namimiss mo sila siguro kung nasa malayo ka or may sarili ka ng pamilya. Ayun, nostalgia. So, maganda din itong card na to. Nare-reminisce mo yung mga nangyari before. Naalala mo sila. O siguro ito yung time na
kailangan mo silang tawagan, ikumusta, o mga kaibigan mo dati, o to reconnect. Yan. Yan yung sabi ng card. Next is yung fire element. Ito naman to. Dito. Queen of Wands. Ibig sabihin nito, passion, yung drive, yun to, or creativity, very creative. Yun yung ibig sabihin ng Queen of Wands. Tapos, very clear yung thinking mo, very smart, and independent. Ayan, pagiging totoo. Yan yung energy na ipinapakita ng card dito. The truth. At yung last, ito yung water sign. Ibig sabihin nito, water element, ito yung emosyon, yung mga relasyon sa kasalukuyan. Nakalagay dito yung hindi maganda, 3 of Swords. Parang heartache. Parang ito yung may time na masasaktan yung puso mo. Siguro connected ito dito sa 6 of Cups. Kasi yung 6 of Cups, reminiscing, nostalgia. Pag nasusobrahan ka kasi nito, ng 6 of Cups, so ito yung mangyayari sa'yo. Masasaktan ka, ma-hurt. Kasi, namimiss mo sila, o nadidepress ka, naho-homesick ka. So, siguro kailangan balansihin mo lang para hindi masyadong malakas ang enerhiya nito. I-balance mo. So, ang solusyon nito, reconnect. Yan. To reconnect the people you care. Tawagan mo sila ngayon habang may panahon pa. Okay? Para walang regrets, whatever it is. Kung ano man yung napagdaanan ninyo, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. Siguro ito yung panahon para reconcile. Yan, magkipagkaibigan, mag-ask ng forgiveness sa isa't isa. Yan yun yung sabi ng card. So, yan. Okay, so more kapalaran dito. Try natin. Additional. Oy, liar. Be careful of someone sneaky. So, ayan, around this next week, mag-iingat ka. So, maybe dahil dito, maaari din dahil dito, kaya merong 3 of Cups, 3 of Swords dito. Ayan. Maaring connected ito dito. See? Kasi liar. Siguro may kakilala ka, kaibigan, o makakausap, o kung sino man, o scammer, nalulukuhin ka. Kaya mag-ingat. Mag-ingat around next week. Okay? Liar. Be careful of someone sneaky. Yan yung nakikita sa baraha. So, yan yung reading natin this week. Next week, sorry. An additional card. Okay, so ngayon, gumawa kayo ng isang tanong. Kung meron kayong tanong, okay, gawin ninyo. And then, sasagutin yan ng baraha. Whatever, basta yung tanong dapat, yung sagot, yes or no. Okay? Okay, gumawa kayo ng tanong ngayon. Bahala kayo kung anong tanong ang gusto nyong itanong. Basta ang sagot, yes or no. Okay? Handa na ba ang lahat? May nagawa ng tanong? Magtanong. Kahit anong tanong. Basta yes or no ang sagot. Okay.
ito yung sagot sa katanungan ninyo. Handa na? Okay. Magbibilang ako ng 3. Okay? 1, 2, 3. Ayan. Expect the unexpected. So, yan ang sagot sa tanong ninyo. Expect the unexpected. Okay, so hanggang susunod ulit mga viewers ko, Madam Orasyon at your service. Bye for now.